Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Heavenly Father, good morning. We thank you and we praise you, God, for giving us the strength to wake up and to have this time together with you. I pray, Holy Spirit, that you will give me anointing, give me, Lord, that revelation. Give us also the revelation, especially kami nga tanan nga naminaw sa imong pulong. Tapos to apply it in our lives. We are nothing without you. We must depend on you, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Okay, good morning. So we will now continue in our topic in Galatians 3. And yesterday we end up in Galatians 3 verse 10. And today we'll continue in Galatians 3 verse 11. And the Bible says, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous one will live by faith. However, the law is not of faith. On the contrary, the persons who performs them will live by them. Yan na siya, no? So, na yung contrast between living by faith or living by faith and living by the law. No, kay if we live by the law, tanan ni mo nga mga good works, no, may mo ra jud filthy rags or dili siya clean ba, muragod ka ng kwan, muragod ka ng trapo. Kung laban nimo, maski unsa pa nimo kalabas sa trapo, trapo ra gyapon ang atong tanaw ba, no? So ingon ana ba nga na tanaw sa Ginoo sa atong mga mga good works, no, nga down than to please ourselves, than to seek people honor, no, kana mga filthy rags lang na sa Ginoo. And yun sa pag filthy rags, no, kay nga ni manggod, for example, no, na naghimo kag maayo, especially sa to ang na mga politiko, nga mga ang uban di mo tanan na yung mga politiko ba nga mohimo og kanang mohatag og ayuda, mohatag og kanang mga Christmas gift, mohatag og kanang kwarta. Abi na to good ang ilahang kuan, ang ilang gihimo. Yes, good man, nakatabang man. Pero ang problema man good, gihimo siya out of kanang hugaw nga motive. Hugaw ba ang heart? Ay wala siya nagtanaw sa mo external na pero katanaw siya sa motive sa imong action. Kay pwede nga good ang gihimo ani politiko nga nangatag og kwarta, pero ang motive behind those good deeds is wrong. Example, gihatag di ito nila kay mas dako di ay pud sila makurap kung hatag lang sila 5,000. Nga ang makurap po din nila is 15,000 per head. Even sa tuwa, so, nga filthy rags ang atong mga action. Now, if ikaw naghimo ka sa mission, naghimo ka sa nag-volunteer lagi ka, especially nag-volunteer ka as worker, pero ang problema po nimo, ang imong intention na nag-work is dili from pure heart ba, out of your love kay Lord, out of your kanang sa tawag ni out of your faith kay Lord, ni volunteer ka. So dili siya out of your faith, out of your love kay Lord. May mo rin siyang filterance kanina. All those works done through the law or out of good works lang. Dili out of kanang tawag kani out of grace, no? Out of the help ni Lord, out of your relationship sa Ginoo, imo ra jud nang filtrag sa mata niya.
ana nga mga ginapanghimo nimo karon is out of the law lang, no? So kung hugaw ang ginikanan sa imo ang aksyon, filterage gyapon na sa Ginoo. Keep ninyo ang keep ninyo or na-preserve ninyo nga clean inyong reputation outside. Maayo kay mo sa gawas. No? Tanaw sa imo, buutan yun kay ka. Tanaw sa tao diri simbahan sa imo, mature na kay ka. Kay grabe man pud ka magpaubos, grabe man ka mo tabang, grabe man pud ka mo encourage of people. Pero inside, ugaw, murag dili mao ang imong inside, ang Ginoo nakabaluan na. So tanan nimo nga ginapanghimo dinhi sa church. Kuan lang gyud filterage, trapura ng tanaw sa Ginoo. Padayon ta. Now, so atong mga acts, no, mahimo lang siyang filthy rags kung ang ato ang motivation is dili tama. And especially kung corrupt ato ang heart and mag-please lang taog-tao na atay gusto makuha sa ilaha and di mo na nimo ka na nga mga actions nimo out of selfish ambition, they are filthy rags. So, pwede na, nakip na nato atong sarili nga clean, maayo mo, maayo nyo atong reputation, tanaw sa tao sa tuwa, buutan kay ta, pero inside di ay dili maayo. Kabalo jud ka ana. Natanan nimo gipanghimo in Hebrews 9 verse 14, those are dead works. No mo na nga ginaingon ako, no, sa mga like for example sa mga leaders, no. Tanawon ninyo kini ako tong mga kauban din nalagi mga bisyo. Pero tinud-anay ilang kasing-kasing makit-an nimo ba nga naajud sila'y makita nimo ba nga nag-struggle sila, nangayo sila tabang sa Ginoo. Mo nay tinuod kaysa naman limpyo kay katanawon diri sa gawas, murag wala lagi kay bisyo, ang problema mo kasing-kasing problema. So kani abi nato na justify ta pinagi lang ni ato ang mga external righteousness but dili katanaw yun ang Ginoo sa to ang kasing-kasing. Amen? So, we are bound to fail, no? If we try to keep the law without the Holy Spirit. No? So, ingon sa Bible, no, the law says, keep everything written in it. No? Pero, pag na kay faith, no, in Christ, no, ang imo ang faith, mag-bring us na mag-trust ta kang Kristo, nga muhatag sa tuwa og balang espiritu para kita ma-strengthen ta niya, matabangan ta niya ba sa sulod. Nakuha ninyo? And once nga nadawat nimo ang balang espiritu, strengthen ka niya, tabangan ka niya, makabalingkawas sa imuhang mo ang pagka self-centered, tabangan ka niya nga makahimo ka og out of pure heart, no? Then kung tanawan nimo, hatagan pa jud ka sa Holy Spirit o kanang inner purity. Mangita yun siya o kanang himuon jud niya nga pure ang imong heart. And hatagan pa jud kaniya enablement para ma-please nimo nga tong amahan. Sasagikan sa sulod. So, mao ning kalahian karon sa naglive ka by law and maglive ka by faith. No, kaya ang Holy Spirit mutabang man jud na sa sulod. Dili pakitang tao ang imong mga aksyon. Yes, mumali man ka. No, mumali ka. Mali ka karon. Pero magtingala ka, the more ka mangayog tabang sa Holy Spirit, inay-hinay, hatagan ka niya pure nga heart. Magtingala ka, maliwat ka niya ba nga, ganahan pa man kumusuko. Pero ganahan na lagi ko magpasaylo. Ngayon, ano. Para sa kuha gabi, no? After nato og kwan, after nato og kanang meeting, namin meeting kagabi sa core. Pag gumana ako, nag-text ako. Nag-text ako. Then, akong uncle. Tapos, pagkuhan na ako, anak ko siya, nag-storya may niabot na noon, nakiglalis siya, murag naglalisay ming duha ba? Yan ako. Tapos ni anak ko, siya suko na kaayo, ako, kalma lang pod, pero usahay mo, taas pod akong tingog, pero dili ko maapektuhan. Kana ganing, kalma ako, tapos anak ko, sorry, anak ko, sorry, anak ko siya, sorry, I love you, anak ko siya. Suko,
Oh, sorry na po. Naantan mi alas 2 kadlawon. Nag naghalang pa akong mata pag mata karon ba. Alam ko nga grabe jud eh, no? If you live by faith, maski unsa pa'y kasuko sa mga people around you, maski unsa pa nang dili nila maayo nga himuon sa imo ha, di na ka madutlan nga naman, ang Holy Spirit gahatag sa imo og pure heart. Pero pwede nga kung nag-operate ko by law, pwede kong magbinuotan. Tapos libakon na lang na ako siya pag human. Hana ko. So nagtuo ka na please ang Ginoo sa imong gihimo nga okay ka sige kag tando, ana. Mo na ginaingnan ako ning mga kauban nato dinhi sa church. Hana ko sa ilaha nga ana ko. Yes, makita man namo nga namoy mga gina-struggle, na uban gani. Hana sila magkita sila nga hala karon ra jud ka nakaon, karon ra ko nakaundang 1 week. 1 week ra ko nakaundang sa ako ang sigarilyo. Ang isa pod, isa ka adlaw pa lang daw nakabalik na pug shabu. Ana gani. So, mana ko sila. Ano ko sila nga pwede ra gud nga pares mo sa uban nga murag limpyo kay tan-awon di simbahan. Pero sa sulod, daghan kay ginatago. Kusog mang libak, kusog kayo ng manaway, tapos hugaw kay kag isip, dili makitaan pero buutan ka dinhi sa church. Pero makita ninyo kinsa man karon ang kwan, ang justified sa Ginoo. Katong naangkon nila, wala nagtago-tago, giangkon nila ang ilahang mga bisyo, giangkon nila, makita nimo ilang mga bisyo, pero naning kamot nga magpatabang sa Ginoo, nga mabag-o, mo na ma-justify ba sa Ginoo kaysa magpakaroon ingnon ra mo dinhi. Nakuha ninyo? So, kana, no? Asa na ta? Sa verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Ano siya diya? Having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on the tree. Yan na siya diri. So kung tanawon ninyo, gitubos daw ta sa Ginoo from the curse of the law. Ano sa maning curse sa law? Oh. Kana ganing maski unsaon ni pwedeng kamot, full shirt gyapon ka. Dili ka mo pasarba sa standard sa Ginoo. Mo na nga maski unsaon ni mo tuman sa balaod sa commandment, maski perpeko ni mong 10 commandments, dito sa last sa kubetos sa ato ang inner life sa last nato, dili ta mo pasa. Mo na nga full shirt ta permanente. Maski si Paul ni angkon siya nagkuan ko aning mga law pero na fail. I fail nga na siya nga naman. Dito sa covetousness, dito siya na fail. Oh. Dili pud kuan nga kanang thou shall not covet thy neighbor's wife. Oh, may anak. No? Pero tanawon nimo, maayo siya, wala siya ni patay, wala siya ni kawat, wala ka ni ana, dagan kay ka nagatayt sa imong ning anak. Tanaw ni perfect ang tanaw ni Paul, pero pagkasabot niya ni, fail ko ng ano man, hugaw di ay ang sulod. No? Pwede lang external ka, rugaw sa sulod. Pero ni ana si Paul, ay na si Adere, na si Ray, Christ redeem us, gitubos na ta sa curse of the law, having a curse for us. So nahimong gisalo tanan ni Jesus Christ ang atong mga tunglo. Nahimong tinunglo ang Ginoo. Pasabot nga gisalo niya tanan ang ato ang mga tunglo. Mao bitaw nang gitalikdan siya sa Ginoo, sa Amahan, nganuman katong time nga nalansang siya sa cross, gisuyop niya tanan atong mga sala, tanan pud nga tunglo naana sa iya, tanang sala nato naana sa iya. So igsoon, no, para unsa man, no, giredeem sa taniya, nahimo siyang kwan, nahimo siyang na Christ became a curse, he took the curse that should come to us, no, tanan nga tunglo unta nga padulong sa tua, isalo niya. And kung ikaw karon nga nidawat kang Kristo, nga siya nituo ka nga siya namatay sa cross, and nituo ka karon, no, nga gitubos na kaniya ug nabannaw siya, no, then ma-free ka na nga tunglo. Dili ka nang dagkot sa simbahan ang maka-free sa imo ha, lo, kanang mga external righteousness ang maka-free sa imo sa mga tunglo. Dili ka nang kwan
Istorya mi sa ako ang mama. Naglagot ko ba? Ano siya, istorya mi kagapon. Ano siya, ano man. Nagtingala ko, aso kayo ang balay. Ano siya? Kabi ko nanay nasunog na sa diri sa balay. Anak ko, mama. Tipos, ngadto ko sa pikas kwarto, sos ang akong auntie di nga nagpuyo sa mong balay, nagpaaso og mga antsinso, kanang mga intsinso ba? Kay abi, ang tunglo mga wala dito sa balay, pinagi sa antsinso. Ang sa ingon sa akong mama, ano ka, mga kulang pa dyan mo pagtuo kang Kristo ba? Ano siya? Kaya yun na akong mama, no? Kay, bold po siya, pero niya na siya, wala na lang na ako nakusgan kay basig mangluod na sa ning imo auntie. Ana siya ba? So makinganana gani nga mga practices nato, nga abi nato ang mga tunglo sa tong kinabuhi, mga wala, pinagi lang ning mga external righteousness, mga practices nato ba. Pero dili di ay pinaagi di ay sa atong pagtuo kang Kristo, mga wala tanong nga mga tunglo. So kung ikaw karon naa ka sa situation nga murag bugat jud kayo, i-check imong pagtuo kay pwede nga nagtuo ka kang Kristo pero gabalik-balik pa ka sa nami maingon ana nadawat man nila ang Ginoo pero kuyaw kayo gadagkot gyapon dia og kandila. Oh. Tapos may mo ka nga bless imong kinabuhi. Mao gani gingon ni Paul, kinungloy yung kinabuhi kung nadawat na ninyo ang Ginoo, yan ibalik mo sa loob. Giusab ninyo ang gospel. Ana si Paul. Nayuban pod nga na nagtuon nagdawat na lagi sa Ginoo. Oh, nya karon kay magpabuto ka sa Christmas o ana para mga wala ang mga mananap kay mao man imo ang tinuoan. Oh, ang uban pod kumpletuhon jud ang dosi nimo ka dosi ka prutas. Oh, unsa man na karon imong ginahimo pero nagtuo ka kang Kristo? Salamat Marlita ha, sa prutas. Pero wala na ko to intention pod nga ako atong kumpletuhon tong prutas para ra pod dusi pod ka tuig nga bilog-bilog ang akong panalangin mo abot. Naapod uban na mga Kristiyano na. Oh, nagtuo na sa Ginoo pero naapod sila yung mga ampaw ba kanang butangan gani og kanang mga tig isa ka libo ibutang nila murag ipaypay-paypay pa nila dito sa ilang lamisa inig New Year naunsa naman noon na di mo na si Paul ikambyoan na po ninyo ning gospel. Oh, iya nagtuo mo sige ra tag lolo diri ato aning i-connect sa tong kinabuhi karon. Oh, kay nagtuo mo wala man ko nagakuan pastor wala man ko kanang dili naman ko religious unsa dayon nang imong ginahimo bay sa New Year. Oh, sa dayon nang imuhang kuan bay kanang mga kuan usahay mo ang uban pod ah magsuot og kanang polka dots para bilog-bilog daw ang kuan sa New Year. Ang tawagan na ang kwarta, dagang kwarta. Pila ka bulan, pila ka tuig be namo na gina-apply tungod na sa kumama na puno malagig utang. Wala lang na ako nasabtan siguro pagsuot og sanina nga managhan ng utang nga nang bilog-bilog. Dili managhan ang kwarta. Padamay. Ano ana ko nga tarungon nato ni ana si Paul tarungon ninyo ng pagkuan pag explicar aning gospel. Oh, gikambyoan naman ninyo gyapon. Nagtuo mo sa Ginoo pero naa gyapon ang iyong mga ritual. Oh, kana ang point ni Galatians. No, ano mo suko kay si Paul. Kinsa man jud nang ilad sa inyo ha? Oh. Oh. Diba na ba eh? Kinsa may nanangkad sa inyo ha, dire be, nga sige ambak sa New Year. Oh, tanawa din yung mga height kung tagas. Dili man. Tuwa na, nangkad mo na tungod ko. Kato, Kristiyano na ka, pero ambak mo kay manangkad mo. Mga anak kasi mo mga anak. Gitudloan na napod ni mo nga di mao nga gospel ang imo ang mga anak. Amen? Nababa mo diha? So, igsoon, gitubos ta ni Kristo nahimo siyang nasuyop niya tanang tunglo para kita no ma-free pod sa tunglo no mura ta og kanang kuan ba diba mura kita ba nga ga journey ta together ni Abraham ay ni kuan ni Adam for example si Adam ang desire man jud ni God sa ila is i-bless jud sila tama kaso lang na fall sila so mura siya nahulog sa
sa bubon ba, sa pit ba. Nya ikaw karon nga nagsunod pug kang Adam, nga i-bless pa doon ta ka, kita po tanan dito ta nabilong. So ang gihimo ni Jesus Christ, gitubos ta niya ba, gisaka ta niya dito sa pit ba para ma-bless tagbalik. So gitanggal ta niya kung asa ta nabilong, sa atong makasasala nga sitwasyon, no? Mao man to nakaseparate sa tuwa, ang tuwang mga sala. Gibayran ka ni Jesus Christ, gisuyop niya tanang tunglo, no? Pinaagi siyang dugo, nabayran ato ang mga sala. Then kung tanawan ninyo, para unsa? Wala lang ta gipasaylo sa Ginoo para makadawat ta sa blessing. Sa man nga blessing, blessing ni God nagihatag kang Abraham. So, mura gyud ta og kanani. Mura ta og kanang mga people ba nga gigawas gani from Egypt. Di ba makita ninyo? Katong time nga gigawas ni God ang mga Israelites sa Egypt. Mo ni ang picture ba ani? Diba nidawat sila kang Chris sa dugo. Diba nagbutang og doorpost og dugo ang mga Israelites. After nila nigawas sila, sugot si Pero, niagi sila karon sa kwan, sa si tawag ani, sa tubig, sa Red Sea, natunga ang Red Sea, nagsignify na sa tong water baptism, na ikaw nagrepent na jud ka. Oh. Gi-open ni imong heart, dawaton ng Ginoo, nagrepent na ka. Then asa man paghuman og kanang repentance, unsa man to? Nag-journey sila going to Canaan sa promised land. Tanawon nimo, wala kasulod ang first generation. Ngano man, instead nga mag-depend sila sa guidance sa Holy Spirit and no mag mukaon sila sa ginahatag sa Ginoo sa ilaha nga mana, nagsigi na og reklamo. Wala na align ang ilang attitude sa gusto ipahimo sa Ginoo. Mao na nga nangalagpot sila, nangamatay sila didto sa wilderness. Wala sila ka receive sa promised land. Wala sila ka enter sa fullness sa blessing ni Lord. Same sa tuwa. Pwede nga nadawat nimo ang doorpost, no? Nadawat nimo ang dugo ni Kristo. Tapos niagi na kag water baptism. Ang problema karon, wala nimo i-acknowledge ang Holy Spirit, ang grace ba? Grace. Sa imong gihimo, nagreklamo ka, naghimo lang ka by your own, gusto ka mo balik yapon sa Israelites, ay sa sa Egypt, mo man ang gusto sa mga Israelites. Sa naitabo, pwede di ay ikaw karon nga nakadawat na kang Kristo, pwede di ay ka maawat pod aning mga Israelites nga nagkatag sa wilderness. Wala nimo ma-experience ang fullness ba? Ngano man, wala man nimo gidawat og tarong ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Nga kung unsang iyang ihatag nga word sa imo nga i-obey nimo during devotional, is dili nimo i-obey ngano man, gusto ra man nimo ning kamot sa imong kaugalingon and magsibi kag tan-aw gihapon sa imong life sa Egypt. May pa didto naman ang mga Israelites, may pa didto. Taghan mi makaon, diri puro mana. May patunguna, makainom pa ko karon. Mura lagi. Dili na ko welcome nga mo inom. May tunguna dito, makasyabu pa ko anytime. Pero karon, mura lagi ko. May tunguna, puro ka may tunguna. Mo na nga ikaw galibot-libot pa ka sa wilderness, wala pa nimo na experience ang fullness sa Kanaan ngano man because ikaw wala nimo na ikaw nagasaligra ka sa imong sarili. And instead nga mo-obey ka sa Ginoo, gina-replace lang nimo og external righteousness ba? Mission ra ka. No? O adto ra ka diri sa RW, mag-meeting, perfect man pod. No? So, dili yun na mao. Kailangan yun ka mag-depend sa Holy Spirit. Unsa iyang ginapahimo sa imo, subayon nimo, and kita nimo, ma-experience yun nimo ang fullness sa iyang blessing. Amen? So, muna nga niana siya diha, I do not nullify, di ba, na diri sa sa verse 2, Galatians 2 verse 2, ay 21, mo nagingon ni Paul nga ginanulify ra ninyo and ginaprostrate ninyo ang grace sa Ginoo. Ngano man, imbes nga i-welcome ang Holy Spirit, dili kay ngano man gikambyoan og mga external righteousness, mga law, no?
So I do not nullify the grace of God. Yan na si Paul. For if righteousness come through the law, then Christ died needlessly. Wala unta namatay si Jesus Christ para sa atua. No? Wala na unta na picture. Kay kini manggod na nga nabo sa Old Testament, it's just a mirror. Ay kanang kuan ba? Mura siya og picture sa mga mahitabo. Karon ay katong sa panahon ni Kristo. For example, katong pag-apply nila doorpost sa balay sa mga Israelites, unsa may significance ato? Kita karon nga Gentiles, ang door dito, nag-speak siya sa imong kasing-kasing, unsa man tong dugo nga gi-apply dito, kato nang dugo karon ni Jesus Christ. Para ikaw magsugod na imong journey, mag-decide ka mag-repent ka, mo-journey ka karon na dapat ang balaang spirito nga mag-guide sa imo para ma-experience nato ang promised land ni Lord. Amen. So, mo ni jud ang kwan. Mo jud ni nga unsa jud din ning kwan no kaning picture diri sa blessing sa land of Canaan. Verse 14. In order na siya diha. No, ang Ginoo namatay no for us, tunglo niya. Si Hesus Kristo died for us na siya no nidawat niya tanan ang mga tunglo. Verse 14, in order that in Christ Jesus na diha pinagi sa imong pagtukang Kristo, the blessing of Abraham would come to the Gentiles so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Yan na siya diha. So, igsoon, once na, amaw man yun ni ang blessing ni Abraham, ni God kang Abraham, nga, i-bless ti ka, para ang tanan nga nasod, mabless pod, pinagi ni mo. Yan na siya diha. Pero unsa man yun diha ning, balik daw na, sa verse 14. Verse 14. Na siya, in order that Christ Jesus, the blessing of Abraham would come to the Gentiles, yan na siya diya, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. So, ang fullness di ay sa blessing kang Abraham is kining baptism of the Holy Spirit. Mao di ay ni ang fullness sa promise ni Lord, which is wala na, no? Wala pa murag ang pag-ingon kay Kwan, pag-ingon kang Paul ay kang Abraham ani, no nga mahimo kang blessing and pinagi sa imuha, mahimo kamong blessing sa uban. Nakuha na to. Muna ingon ko sa inyo nga once nga nadawat nimo ang Ginoo, na-baptize ka sa Holy Spirit, mahimo pud kang channel ba of blessing. Sama sa akong giingon sa inyo kagahapon. No nga, rivers of living water flow from within. Tama? Ang Dead Sea, dili ta pwede nga mahimong Dead Sea, kaya nag-signify na siya sa tong life, nga walay outlet ba, dili mo gawas ang blessing ni Lord sa tuwa. So, mo na nga giingon nato dito sa kwano sa Galatians 3 verse 6, no nga, unsa man ning blessing of Abraham, no nga, nahimo siyang righteous, tama? Then, nahimo siyang righteous, gi-bless siya sa Ginoo. Tapos pag-abot sa verse 8, ako na lang ibasahon para di mo kalimot na sad, na ang blessing is all nations ma-bless through you, tama? In Galatians 3:8. Tapos, diri, sa verse 6, na siya, just Abraham believed God and he was accredited to him as righteousness. So pasabot nga karon no nga once nga nagtuo ka kang Kristo, mahimo kang righteous. Pasabot nga he declared as righteous, accepted ka, giwala na niya tanan ang imong mga sala, past sins. Pastor, maski unsa man grabe ba ako ang mga sala before? Yes. As pinagi sa imong pagtuo, no, ma-declare pud ka nga righteous karon, no? So once nga nagtuo ka kang Kristo,
dawat nimo siya kay kagkapasaylohan sa imong kinabuhi, no, mapasaylo ka niya, then ang mga tunglo sa imong kinabuhi wala pod, and karon mo stand ka before God nga righteous, accepted ka niya ba, tingala ka mo gaan-gaan na ang imong relasyon sa Ginoo, then diha na ka as you continue, welcome ka sa balang spirito sa imong kinabuhi, gina-allow nimo siya nga mag-work sa imong heart, nag-respond ka kung nasa conviction sa imong kinabuhi, then maka-enter na jud ka sa life nga naa sa kanaan, kanang naay blessing ba, you will experience blessings in our life and other being blessed to us also, so maka-bless na pud kag other people. Muna nga kita dapat karon nga nag-live sa new covenant, always yun nimo i-acknowledge ang balang spirito sa imong kinabuhi. Kung naman mo yung mga struggle sa inyong life, continue to trust, no? Kaya ang tinuod man yun nga na ipagtuo is you act. Kaya ang gingon diha sa Bible, faith without action is dead. Kung tinuod yun nagtuo ka nga gitubos na ka ni Kristo, ipasaylo na ka sa imong sala, and madaugon na ka sa imong sa atong mga sala, imo nagtuuhan nga madaugon, dili ka magpapildi pod. Mao na karon nga murag gatuyok-tuyok lang ka sa wilderness karon. Problema ka sa imong finances, problema ka sa imong relationship ngano man, wala makag-acknowledge sa balang espiritu. At the same time, kung na-acknowledge nimo balang espiritu, nagastorya siya sa imuha, tama pud sa mga Israelites, pero nagpagahi man pug ulo, mao na nga dili ka maka-experience og kanang promised land, ug kanaan sa imong kinabuhi. So ang question karon, ngano ingon na imong sitwasyon? Ngano man, pwede nga instead nga mo trust ka sa Holy Spirit, mo respond ka sa iyang gusto ipahimo sa imuha, gina-replace lang nimo sa mga certain law. Gina-replace lang nimo og mga ritual nato ba diri sa simbahan. Oh. Perfect tanan. Ako ba nato? So, again, once nga ingonana na nag-live na ka by faith, na nang balang spirito sa imuha, gatras ka sa balang spirito sa imong kinabuhi, we can now be a blessing to others. Kaya asa man po na nimo i-lead ang mga people kung ikaw mismo nagtuyok-tuyok rapod sa wilderness. So I believe nga kung ikaw ka na nagtuyok-tuyok pod, murag gi-appeal rapod nimo ni sa mga wala kasulod nga first generation. Kaya ang nakasulod lang baya is katong linya na baya to nila Joshua. Tama? O mga second generation na. Dili katong mga first generation, wa gyud kasulod. Ngano man, nagtuyok lang sa wilderness sa pagkagayig ulo. So same sa imo nga naminaw karon, ay pagayig ulo, ayaw atik-atika ang Ginoo o ayaw may atik-atika nga tungod kay present mo permanente, tungod kay maayo kay mo dinhi, makita ra man na kung nagtuyok-tuyok ka sa wilderness. Ngano man, dili nimo ma-experience ang fullness of blessing ni Lord. Amen. Kao ra gyapon kay si problema diha. So, mao jud ang whole purpose sa gospel, no? Nga ang Ginoo niani siya sa yuta, Hesus Kristo niani sa yuta, itubos ta niya sa atong mga sala, gihawas ta niya from self-centered nga kinabuhi, nga gusto lang nato nga ma-please ang atong kaugalingon, then iya kang gitagan og kasing-kasing nga ma-center mong heart sa Ginoo. And dili na ka ma-overcome sa sin, but ikaw na ay maka-overcome sa sin. No? So that's why, kung mag-please lang ta sa tuang sarili, mag-please lang ta in pleasing other people, magtuyok-tuyok ra mo sa wilderness, magtingala mo, ma-burnout mo, makapoy mo. Mo man namong ginaisgutan kagabi. Kung nagsikra mo sa may motivation ninyo nga nag-work mo sa church, out of love ba nimo sa Ginoo? Or out lang nga naga-please mo og tao? Ngano man, ma-burnout mo ra, magtuyok-tuyok mo sa wilderness. Dili na ninyo ma-experience ang fullness no sa gospel. So mo na nga suko kayong Ginoo. God was angry with the entire generation sa mga Israelites because gi-prostrate nila
ang purpose sa Ginoo. Nga ang purpose unta sa Ginoo makalib sila fullness sa blessing. Wala, partial ra to ilang nadawat nga mga mana dito. Partial lang tong mga nadawat nila dito nga guidance. Partial lang tong pag-sitpre nila sa kalisod. Pero natin nagpaabot pa sa tuwa. Mao na in Hebrews 3 verse 17. Siya man dito, yang yun dia. He angry for 40 years. And with whom he was angry? Basahon na lang ninyo. He was angry for 40 years. In 1 Corinthians 10:5, nevertheless, na siya, with the most of them, God was not well pleased. Wa nalipay ang Ginoo. For they laid low in the wilderness. So, padayon ta. So, kita karon nga na-redeem from the Egypt. Kita karon nga gi-redeem sa Ginoo from our old way of life. No? From the curse of the law. No? Anang magsigil kag paningkamot. Oo. Ang atong una, di ba? Para, tong una, nagpasting mo tong una, no? Kana gani, every Biyernes Santo lata magpasting. For 2 months yata ito, no? Bawal ba yung karni ron? Mga yung mga ritual na ito tong una ba? Mga yung mga giredeem na ni Lord para mabago daw ta. Absos, pila ba yan na? Kasi manasanta ta nagkuha ni anak. No? Dili ka mo kaog karni para di ka makasala. No, ana gutong una, grabe nga tong mga pag-comply sa law. Mga pag-obey sa law. No. Pero kung tanawon ninyo, giredeem ta ni God kana nga curse of the law. Mao tayang gingon diha sa verse 13, having Christ redeem us from the curse of the law, having become the curse for us, for this written curse is everyone who is hung on the tree. And kani igsoon, kung dili ta maka-enter sa blessings, into the blessings of Abraham, kanang the life full of spirit, then dili yun, murag na prostrate na to ang purpose ni Lord sa to. Kana ganing kinabuhi. Mo gani ngayon ko sa inyo ha. Kini nga tong ginahimo nga fasting. Para dili mo maglisod. Nga mabound mo sa inyong flesh, mabound mo in pleasing other people, mabound mo in satisfying your need para makapuyo ta sa fullness, sa presence sa Ginoo. Kailangan ninyo i-crucify inyong flesh. Mag-participate mo sa fasting. Gana mi sa inyo, especially kanang kung ikaw bounded pa kay ka sa imong flesh, bounded pa kay ka sa desire sa imong flesh, love nimo imong money, grabe pa ang oppression sa enemy sa imo, pinagyan ng bisyo. Mo na nga kailangan ka mo fasting. Gana mi sa inyo ha. Kay ang fasting, no, siya ang mas kana nga way makrucify mong flesh and maka-access ka sa holies of holies, which is si Jesus Christ inaugurate na niya. Ano yung gingon, no? So in verse 15 yan na siya diha. Brothers and sisters, I speak in terms of human relation. So, mag-proceed ta din nga verse, sa verse 15. Kung giyon sa pag-speak ni God kang Abraham. And, unsa man yung mga conditions sa promises ni God kang Abraham. Tanawin ninyo na siya, I speak in terms of human relations. Even though it's only a man's covenant, yet, when it has been ratified, no one sets it aside or adds condition to it. Yan na siya diya. In verse 16, yan na siya. Now the promise were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds. Bantayan niyo niya. And to seeds. Ang promise daw ni God kang Abraham, yan na siya. He spoke to Abraham. Promise were spoken into his seed lang. He does not say, and to seeds. No? Nga nag-refer siya nga many. Many. Yan siya. Referring to many, but rather to one. Yan na siya diya. And to your seed, kinsa man siya? Si Christ. And verse 17, what I am saying is this. The law
which came 430 years later does not invalidate a covenant previously ratified by God as to nullify the promise. So, si Paul yang ginaingon diri nga ang Ginoo nag-spoke siya kang Abraham. Tama? And kung ang mga Jew ga-claim yun sila nga anak sila sa Ginoo o anak sila ni Abraham, then dapat mag-live sila by that principle nga gidealt ni God kang Abraham by faith. Tama? So, tanaw na to now nga mabitaw to nga ang promise niya nga sa verse 16 nga ang promise, the promise niya siya, and the promise is the promise were spoken to Abraham and to his seed niya siya diha. So gigamit ni sa Holy Spirit kining word in verse 16. He does not say that and to seeds, no, as one would referring to many, but rather than in referring to one, into your seed. So in your seed will all the nations will be blessed, not through many, kanang dili tanan, not through these many children of Israel, but si Kristo di ay nga nagcome through Abraham. Mao di ay na siya nga ang iyang pasabot ani nga kuan nga si tawag ani nga verse no nga pinagi sa imuhang linya mo mahimo sa tawag ani ma-fulfill kini nga blessing nako no sa kadaghanan pinagi sa imuhang isa ka seed kinsa man ni si Jesus Christ. Tama? Asa man gikan si Jesus Christ nga linya dito siya kay kuan kang David, Judah, kung tanawon nimo balikan pud nimo hantod dito sa batahon na ninyo ang New Testament ay sa Matthew na share na ko na sa inyo. So niya na siya gingon na ni Jesus ni kuan ni Paul dinhi nga dili pinaagi sa daghan nga Israelites kundi sa isa lang ka seed which is si Jesus Christ. Diha di ay no ma-fulfill ang gideclare ni God na blessing kang Abraham. So mo to nga in verse 15 yan sa balikan nato, even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one set it aside or adds a condition to it. So gingon niya dire nga si God nakistorya siya kang Abraham. In that time mga 40 years ay 430 years before pa ni abot ang law. Tama? Mao gani ito nga niyon ko sa inyo nga nahimo laging righteous si Abraham nga wala pa may law. So, ang righteousness nato is dili gikan sa law but pinaagi sa iyang pagtuo. Mo na siya niya na siya nga even nakigstorya ang Ginoo kang Abraham. Wala pa ni ang law kay 430 years pa man before niabot ang law. Tanawon nimo. Gingon niya diri nga dili daw maratify, dili na daw to pwede usabon katong ang gideclare nga blessing ni God kang Abraham. So in verse 17, mao ito yang gingon diha sa verse 17 no, what it came saying, the law which came 430 years later does not, niya siya diha sa verse 17. The law, what I am saying is the law which came 430 years later does not invalidate a covenant previously ratified by God so as to nullify the promise. So, dili pwede nga ma-invalidate tong promise ni God kang Abraham tungod lang kay naa ang law nga niabot. Mo na pasabot ana. So dili na ma-change now nga nations will be blessed through you. Your seed, through your seed, niya na siya dito. Tanan nga nation ma-bless. So pinaagi sa seed ni Abraham, isa lang, kinsa man na, si Jesus Christ, tanan daw nga tao ma-bless. Nakuha na to. So mas kiniabot na ang law ni Moses, dili na jud mabago kana nga promise ni Lord sa toa. Amen. So
Dili ma-cancel or dili ma-invalidate ang previous covenant ni God kang Abraham. Nga naman, verse 18, for if the inheritance is based on the law. Oh. Kung ang inheritance na nato, nga ma-blessed ta before the law, it is no longer based on a promise. But, God has granted it to Abraham by means of a promise. So now the difference, no? Dili ni mo ni ma-inherit kini nga blessing through the law. Nga naman, ang paghatag manggod sa Ginoo ani nga blessing, ani nga blessing is through promise, dili through the law. So sa may difference dahil sa promise. Ang promise is unsang gisulti sa Ginoo. Ang law is kung himuon nimo ni, if you do this, mabless ka. So ang pagsulti baya sa Ginoo kang Abraham is pinagi sa promise. Mo na pasabot niya diri sa verse 18 nga, for if the inheritance is based on law, it's no longer based on promise. Muna ang uban, abi nila mahimo silang mahimo silang righteous in the eyes of God because of the law. Kay pinagi aning panagkuan ba para himo og maayo. Pinagi aning mga external righteousness, mga good works, no? So abi na sa tao nga ma-inherit nimo na nga promise through the law. No, through the promise. Oh. And na-inherit na-receive na niya nga promise ni Abraham because of his faith. No? Because of faith sa Ginoo. Kung naapod kay faith karon kang Kristo, kay siya man tong seed nga gingon din nga inherit nimo ka na nga ma-inherit daw na nimo ka na nga blessing, fullness no sa gospel sa Ginoo. So, yan siya. I will bless you and you will be a blessing. So, gi-receive ni Abraham by faith, ikaw po, i-receive po nimo by faith, na mahimo jud kang blessing po. Amen? Ang pangutana karon, ano ba time? Okay. Ang pangutana karon, ngano man jud gihatag ang law? Ngano pa man ay commandment? Nganong naa pa man dito man commandment nga makalidra man din tunglo sa tuwa kay di man ta kapasa di ay sa standard sa Ginoo ani. Oh. Ni pangutana nimo no? Nga kung ang law dili day basis sa tong righteousness, nganong pa man naghimo ang Ginoo og kanang 10 commandments? Nganong nanghatag pa man siya mga commandments sa diya kang pilatong commandment niya? Si 300 ba to o 600 ka commandment sa Ginoo kang Moses nga dapat i-obey sa mga Israelites. Nganong nihatag pa man siya commandment? Oh, why then the law? Nga na siya diri sa kwan. Why the law then? Nganong na pa may law? Nga na diri si Paul sa verse 19. It was added on account of violations, having been ordered through angels at the hand of a mediator, nga na siya diri, until the seed would come to whom the promise had been made. So, ang law, niabot ang law, gihimo sa Ginoo ang law, para makita nimo nga dili jud nimo makayang standard sa Ginoo, para dili ka murag mahimong Ginoo ba? Kay mo may gusto ni Adam, mahimo silang murag Ginoo. Mo nagipagawas sa Ginoo, di ba? Yana si Kwan, you will become like God. Oh. So, mo to natintal karon ng tao na full si Adam and Eve. Tama? So karon, naghimo karon og law para ipakita sa inyo nga maski unsaon ninyo karon og himo og follow ani, dili ninyo makabot ang standard nako. Oh. Kuha ninyo. So, mo na magsige kag paningkamot, nahimo na nung tinunglo imo ang kinabuhi, nga naman di makakaabot sa standard sa Ginoo. Oh. Nga so that no makita nato nga dili ta to kaya kabton ang standard sa Ginoo, and para ipa-realize sa imo nga wala jud ka capacity nga putungkad sa standard ni Lord, mo na jud lo. So kung dili nimo pud ma-realize nga dili nimo kaya ang standard sa Ginoo, then nakapoy na ka, ay kapoy na ni oy, maski unsaon na mo og kana ihaw, maski unsaon na mo ihaw og karniro para pasaylo mo masala, maski unsaon na mag-obey aning mga law nga ni no,
until such time nga moabot ka ani nga point nga ikaw ba kapila na ka nag New Year's resolution, sige na kaog ka ng kanang kuan kanang wala di ko kapasa sama ni akong anak siya sa kuan dadi i-download din ning kuan i-download balik ning ako ang kuan na siya gahapon download di balik ning roadblock week ana siya sa kuan ngano man ano siya di ba dili naman ta mo download og roadblock ana siya naghimo man gud ko sa school ana siya o 2025 ba o 2026 ana siya unsa man din na murag New Year's resolution daw niya wala daw niya gisulti didto nga muundang na siya og Roblox. Mao man daw to iyang gisulat didto, wala ko ni sulti nga muundang kog Roblox ana siya. But ang akong gisulat lang, gamay lang na time na ang Roblox. Ha, kuya pud kay siya no. Tanaw ni mo murag abi niya ba nga kaya rato niya nga pinaagi sa iyahang kuan, kipinaagi sa iyahang kanang New Year's resolution. Mabago yun siya. Iya pa kung ibalik sa iyang maestra. Tanawa, naghimo ko dito anak nga murag New Year's resolution daw niya. Kay nasulti man dalang daw niya dito. Oh, nga dili daw siya muundang. Ni-approve man daw ang maestra. Nga na. So ako po dapat mo oblige po mo mutuman sa iya dito kay mo bu daw yung New Year's resolution. So ngayon kabag-uhan murag external righteousness. No, dili jud na nimo kaya pila man ka na mundang lang ka gani email isa lang ka isa lang gani ka adlaw mag-email ka mundang o balik na sad. Oh. Facebook, maadik kag Facebook. Oh. Wa pa isa ka 5 minutos balik na sad ka nga naman. Di gyud na nimo kaya kung di ka mo tangay tabang sa Ginoo. So asa data? So unless nga dili nimo ma-realize nga dili yun nimo kayang standard sa Ginoo, dili yun nimo ma-experience ang fullness o ang full short yun ta permanente, no? We asa na ta? So ikaduha nga reason nganong naalo is para another purpose sa law is to keep people within a certain boundary. Bitaw no kay kung naapoy balaod murag masulod lang ka diha nga balaod ba dili ka pwede like for example sa balaod nato dinhi sa Davao nga mag 40 lang ang dagan nimo ani nga street ani nga kuan ani nga road mabound ka ana mabutang ka ana nga certain boundaries ba same ani di ang purpose sa law ngano naghimo ang Ginoo og law para mabutang lang ka ana pero kung tanawon ninyo kay kung walay law ato nga time sa mga Jew magpuyo yun sila like katong mga non-Jews no nga grabe ang terrible nga sins ilang ginahimo and tanan nga wickedness na mo na nga naghimo ang Ginoo og law para dili mo maparehas ani nangatag siya 10 commandments nangatag siya mga command kang Moses ngano man para dili mo maparehas sa uban no nasabtan na to so na-contain sila ba? Na-contain sila sa law para di sila magpatuyang o pakasasala. Pero dili na mahimo nga ngaymo nga right ka sa Ginoo, righteous, mahimo kang righteous before God. So, basa na ko, why the law then? It was added on account of the violations having been ordered through angels. So, ang law daw, gihatag siya through mediator. Tama po, no? Kay kinsa man day ang mediator ani God, angel og si Moses tama nay mediator ba nay nakigstorya kang Moses ba nay gistorya sa Ginoo pinaagi sa angel padulong kang Moses katong nga blessing tama dili jud to siya direct while until the seed would come to whom the promise had been made until the seed kinsa maning seed si Jesus Christ nga moabot to whom the promise had been made so igsoon ang difference karon sa law is na mediator angel before Moses while diri karon sa kwan si tawag gani diri karon sa promise no
Okay. The law, ang law man God was given, no? The law was given angel Moses, tama? Angel to Moses, tama? Pero igsoon kita ang 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 balaang espiritu karon ma-receive nimo kani nga grace sa Ginoo. Dili na nimo kailangan og mediator. Direct na nimo nga ma-receive, walay mediator. Direct na nimo ma-receive sa Ginoo. Mao na kung naa jud kay pagtuo, naman gud uban nga mga tao, mga Kristiyano, mangita pa sila pastor, mangita pa sila maayo nga speaker, nga maayo mo share sa Holy Spirit, kay iniglihan sa imo, magkirig-kirig ka. So, unsa pasabot ani? Nibalik ka sa law, kay ngano man nangita pa man kag mediator. While ang promise jud sa Ginoo, mapuno ka, mabaptize ka sa balang espiritu, pinaagi sa imong pagtuo. So kung naan ka din karon, hala atong imbitahan na siya kay para mabaptismohan ta sa balang espiritu, kay nakita na ako maayo kayo na siya muwali, mga tumba tanan ng mga mawalihan ani. Inigdo pa siyang kamot nga tumba. Tanawang gud na ninyo ang mga kabuang sa uban. Natay mga kauban nga nigikan og ingon ana. Kaya na siya sa kuwa, pastor, grabe ba? Pag ana sa kamot, nakatumba. Pero katong natumba, pastor, ana siya, ako may tigbit-bit ato kay kargahon na mo sa stage. Giabrihan niya gamay ang iyang mata o gisilip kung asan niya nabutang ang iyang cellphone. Ana siya, gipiki lang ba? So, may ana ba mo to? Wala na ko ni balik. Ano siya? Wala na ko ni balik. Ano siya? Kay kamurag gipiki lang. Ano siya? Nga naman, ang law is na ay mediator. Pero ang promise ni God nga ma-receive nimo ang fullness sa iyang blessing in the Spirit, which is ang baptism of the Holy Spirit, ma-receive nimo na directly, pinaagi sa imong pagtuo. Muna dili ka mag-depend sa mga people nga mabaptize ka, pinaagi lang sa mediator. No. Muna ginapasabot ani sa verse 19. Until the seed would come to whom the promise had been made. Muna iyang gi-contrast diri, have been ordered through the angels at the hand of a mediator. Sabi ako klaro. Diba sa verse 19? Yeah. Why the law then? It was added account of the violations. Yes, explain na nako anong na ang law. Tapos, having been ordered through angels and at the hand of a mediator. And kita karon no nga nagtuo kang Kristo. Until the seed niabot Jesus Christ. Karon ang promise niya na you will be blessed para mahimo mong blessing, mapuno mo sa balang espiritu. Pinaagi sa unsa? Directly diha sa Ginoo. Pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo, dili sa mediator. Sabtan ba nato? No. So, now, na siya. Verse 20. Dire na sa tamukutob. A mediator is not from one party only, but God is only one. So, sige, mag-end sa taaning 20. Kasi din. Sige. Let's pray. Heavenly Father, salamat kayo Lord sa revelation. I believe Father nga ikaw ra magpasabot sa mo ani as we trust in your Holy Spirit. Sa imo maning nga mensahe, Father. And we ask for your Holy Spirit, the grace na masabtan namo ni. Hatagi mig revelation kung naa pa bay mga gusto nimo ipastorya sa matag usa ka namo nga wala na ko na istorya Ginoo. As they review or as they listen to your word, Father, i-reveal pa nimo to us. Salamat kaayo Lord sa imong gihatag karon nga revelation. Help us to apply it in our lives in Jesus name. Amen and amen.